Ganti na po. Now. Sa tuwing sabaw ang kanyang titirahin, parang vacuum kung kanya itong sipsipin. At kahit mahalos mabilaukan na, tuloy pa rin ang pagsimot niya sa giant isda. Labi ka ba? Meron, kahit meron. Kung lumantak siya sa kanyang mukbang videos, akala mo wala nang bukas. Siya ang sikat na mukbang vlogger mula Mindanao, si Dongs Apatan. Tulad natin na meron, ginataan na. Tubod. Sarap meron. Pero kamakailan lang, may nakagugulat na ipinost. Ang kumalat na espekulasyon, namatay raw si Dongs dahil sa pagmumukbang. Kamay mo, wala natin. Taksi na ulo. Pagmumukbang nga ba talaga ang dahilan ng kanyang kamatayan? Mukbang! Yan ang naging bukang bibig para sa mabilisan at maramihang pagtibog sa kung ano-anong pagkain na ginagawa ring content sa social media. Ayon sa mga kumalat online, ang video raw na ito ang dumali kay Dongs. Mga idol, kain tayo mga idol. Sa ulo natin mga idol, ulo ng baka. Kung saan makikita siyang bumabanat ng pinakulo ang buong ulo ng baka. Sobrang lambot mga idol. Ang balat ng baka na puno ng taba, isinawsaw niya sa suka. Pati mata ng baka, hindi niya pinatawad. Mata. Sa dulo ng video, makikitang ang kalahati ng ulo ng baka, sinimot pa niya. Pero ang pamilya ni Dongs Apatan, pinasinungalingan ang kumalat na balita. Nagpaunlak sila ng panayam para raw linawin ang mga kumalat na fake news. Hindi yung totoo na after niya kumain ng ulo ng baka na inatake, hindi yung totoo. Anila, June 13 namatay si Dongs. Gayong June 1 pa raw ito nagmukbang ng ulo ng baka. Kasi yung ulo ng baka is weeks pa yon before siya inatake. Hindi yun isang kain lang ubos agad. 3 days po yung kinakain niya. Hindi yun ang dahilan na inatake siya. Gayunman, nag-shoot pa rin daw si Dongs ng content nung araw na siya'y abutan. Mga idol, ito mukbangin natin yung mga idol. Oh, ito. Fried chicken. Katulad ng iba niyang videos, wala pa ring awat dito si Dongs sa pagngasab sa isang tumpok ng pritong manok. Pero sa video, mapapansin parang may iniinda na siya. After lunch, bumaba siya. Bumili siya ng foods para sa kanyang content, para imukbang. By 3 p.m., may tumatawag sa amin na inatake siya. Si Dongs na isugod pa sa ospital, pero makalipas ang 9 na oras, tuluyan na siyang namatay. Maraming salamat sa inyong lahat. Hantod gani karon murag dili na ka madawat mga nawala na siya kay siya may magkatabang sa mo. Ingon siya nga. Yan pa eskwela niyang mga anak. Miss ko na siya. Hindi ko siya masyadong makikita eh. Masakit talaga sa amin kasi yung pagkakilala namin sa manay namin is masiyahin, mapagbigay. Taong 2019, nung nagsimulang mag-vlog ang construction worker na si Dongs, Ay mga idol, daming unggoy dito mga idol. Oo. ang madalas niya noong i-content, charity works. Salamat kayo! Sige. Pero dahil napansin daw niyang mabilis maka-generate ng views ang mukbang videos, ito ang kanyang kinarir. Ang salitang mukbang nanggaling sa dalawang Korean words. Muk yun, ibig sabihin ito, to eat. Bang nanggaling sa bangsong, ibig sabihin to show. Naging uso ito sa South Korea dahil dumadami ng mga panahon na yun ang mga taong namumuhay mag-isa. So, kapag nanonood sila, nag-enjoy nila habang kumakain yung naandun sa video, nagkakaroon sila ng parasocial relationship. They're doing it for entertainment. Kumbaga, nagugustuhan ng mga tao kung na makita na kaya nilang kumain na sandamakmak. Ang
ginugustos niya sa pangangailangan ng tatlo niyang mga anak. Hiwalay na kasi sila ng kanyang misis. Siya yung breadwinner dito sa bahay. At nasa lahi na raw talaga nila Dongs ang pagkakaroon ng alta presyon. High blood ko, high blood ko. Basta ko. Taong 2021, nagkasintomas na raw siya nito. Laging sinasabi na masakit yung kanyang dito. Dahil walang sapat na pambili ng maintenance medicine, naghanap si Dongs ng alternatibong solusyon na kanyang ikinontent. Yun yung kibali maintenance niya, yung tubig ng saging. Katunayan, isa nga si Dongs na na-interview ng aming team noon lamang nakaraang taon nung itinampok namin ang pag-inom sa tubig na nakukolekta mula sa puno ng saging na di umano mainam sa panggamot sa high blood. Balutan natin plastic. Para walang insekto na makapasok. Hindi na ako nahihilo. Kaya parang gumaan ang pakiramdam ko. Pagpunta ko doon, yung dugo ko 140/90. Sabi ko, mabisa talaga. Wala pang pag-aaral na nakakapagsabi na ang tubig mula sa mga puno ng saging ay may medicinal properties dahil walang clinical trial ang nag-e-explore pa nito as of now. 2 months ago ata yun. Sabi niya, okay na daw siya. Yung dugo niya, normal na. Oo, kaya tumigil siya na uminom ng tubig ng saging. Pinagsabihan namin, huwag ka masyadong kumakain ng mataba para iwas high blood. Ang sagot lang niya sa amin ay for videos lang para maraming kita daw. Hanggang inatake na nga siya at namatay. Pero may kinalaman nga ba ang pagmumukba sa sinapit niya? Ayon sa doktor na tumingin kay Dongs, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, left hypertensive bleed with herniation syndrome. Si Dongs nagka-brain attack. Si Dong, talagang comatose siya, hindi siya makapagsalita. Herniation syndrome, yung sobrang daming dugo, tutulak niya yung utak pababa. Kasunod na nun, shutdown na yung respiration, tsaka yung pagtibok ng puso. Then, death na yung kasunod nun. Yung lifestyle ng pasyente is na number 1 determinant para sa magkaroon ka ng ganitong klaseng sakit. Ang nangyari kay Dongs, ikinaalarma ng DOH o ng Department of Health. Kaya ipinanukala nila na i-ban na ang mga mukbang content. Tinitignan po ng kagawaran ng kalusugan kung anong naangkop na paraan para ma-regulate ang mukbang. Kasama sa tungkulin ng DOH ang tinatawag na health promotion. Ito po ay maaaring mapunta sa eating disorders. Buong community po ng mukbangers ay na-alarma. Kung talagang magkakaroon po ng batas, susunod naman po kami mga mukbangers. Pero sana po magkaroon ng malaliman dialogo pagdating po dito. Paalala naman ng eksperto para maiwasan ang brain attack at iba pang sakit na kaakibat ng labis na pagkain. Lagi raw tandaan ang tamang plate ratio. Ang kalahati ay dapat napupuno ito ng glow food, prutas, gulay, at yung 1/3 nito ay dapat ito yung meat sources. At ang kalahati nito ay nahahati sa go food. Babay, huli na po. Please, tigilan niyo na po magbabash kasi namatayan po kami. Kailangan namin is comfort, hindi pang babash. At sa lahat ng ating mga viewers, followers, supporters, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo palagi.